Good morning everyone, ano? Ah, pasensya na at medyo matagal tayo hindi nakakagawa ng video. Okay. So yung mga nagtatanong, paano ba gumawa ng ito kasi hindi ito multi-time frame, ito yung multi-chart sa MT5, ano? Ang advantage kasi nito, pagka meron kang multi-chart sa MT5 or ito siya. Itong tools na to ang ginagamit yan. Ayan. So, paano ba to? Tanggalin muna natin, ano? Let's say, tanggalin muna natin yan. 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 Isa lang muna, yan. Isa lang muna. So, since may tatlo na dyan, kulang, halimbawa, gagawin kong 4. Punta ako sa File, New Chart, XAUUSD. Ayan. So, mapansin nyo, naging 1, 2, 3, 4. Kaya lang, ito po format pa. Pero, di ba, iba marunong naman na mag-format o mag-setup ng chart nila. So, dito, pupunta na ako sa template. Price action. Ayan. So, para mapalabas ko yung 4 na yan, so, ganun yung pag-add. Para mapalabas yung 4 na yan, punta ako dito sa tools na to. Arrange. Yan. Yan, nakalagay arrange windows na as non-overlapping tiles o Alt-R sabi niya. So, yung dalawa nandito kasi nga naka-minimize siya. So, ayan. So, 3 na. May isa pa. 4 na sila. Yan. So, gusto mong gawin yung una ay, bawa ito. Ito ay daily. Ito ay 4 hours. Ito ay 1 hour. Ito ay 15 minutes. Ayan, ganyan. Kung malaki yung monitor nyo, mas maganda. Pero ito, bawasan natin na isa para mas, ayan, bawasan natin. So, 3 lang. Let's say ito, gawin natin ang higher time frame nito, 1 hour. ito. Itong una na to, 1 hour. Itong susunod na to, 15 minutes. Lalo na sa mga nag-scalping. Then, the last one is 1 minute. Ayan. So, gamit itong chart na to na nasa gawing kanan, makikita natin na yung candlestick ay bearish, ano. So, yung pinaka-momentum niya ay bearish. And andito yung pinaka-swing low. Major swing low. Yan. Pwede mong gawin dyan. Lagyan mo yan ng support. Ayan. Lagay ka ng support yan. Para makita mo yung pinaka key level. And then, punta ka muna dito. Gawin mo muna itong 1 hour. So, mapansin nyo, iba yung setup nito. Pwede rin itong gawin ganun setup. For example, yan. Gawin natin view, navigator. Lagyan natin ng smart money concept. Ayan. So, ganun din yung isa. Lagyan na natin. Ito, meron na isa. And then, balik tayo sa, ayan, dito. Multi-chart. And then, 1 hour. Ayan. So, yun nga lang. Iba-iba yung setting nung, isa-set pa yung SMC nito. Pero basically, tanggalin natin yung SMC. Magmano-mano tayo. Magdagdag tayo. Wag nating, ayokong baguhin yung pinakakwan ko. Yung setting ng SMC ko. Dagdag tayo na isang chart.
So yan, pare-parehas na sila ngayon. So manual lang muna tayong maglagay ng support and resistance. Yan. Manual ito yung isa kasi may SMC. Yan. Naka-minimize siya para hindi ko magalaw. Setting ko na naman siya ng So ngayon, for example, this is 1 hour. Gusto natin itong gawing 15 minutes. Ayan. So, pag hinanap natin itong line na to, makikita pa rin natin to dito. So, ganun din dito. Makikita natin. So, ibig sabihin lang, you have to set each individual chart bago mo baguhin yung time frame. 15 minutes. So, asan yung line na to? So, hanapin natin. Ayun siya. Ito, pag ginawa ko naman tong 5 minutes, hanapin ko yung, ayun siya. So, papansinin mo dito, medyo malayo pa. Pag sa 1 hour, parang malapit. Pero dito, malayo pa. Ayan, malayo pa. So, ito ngayon nagiging guide mo o yung pinaka-market direction mo. And ito, ma-identify mo dito yung market structure. Ito siya. So, pwede mo yung gawing reference para pagka nag-i-scalping ka. So, ayun siya, di ba? Kasi minsan, akala ng iba, tataas na. Parang ito, pag nakakita ng akala nila, tataas na. Without realizing on a higher time frame, 1 hour, for example, is bearish pa yung market o yung candlestick, bearish pa siya. Using this multi-chart, para ka rin nagta-top down analysis ng multi-time frame. Kaya lang, instead of multi-time frame on one chart, you are using multi-chart dun sa top-down analysis mo. Mas advantage ito, lalo na pag malaki yung monitor. Okay. I hope na makatulong ito sa pag-analyze nyo sa market.